Agad din niyang hinanap ang manager at sinabi niyang nawawala ang kanyang asawa. Pati ang mga waiter ay pinatawag din ni Reggie upang itanong kung may nakakita sa kanyang asawa. Ngunit walang makapagsabi kung nasaan ang kanyang asawa at kung bakit biglang nawala ito sa loob ng restaurant ang kanyang asawa. Pinapasok na rin ni Reggie ang mga bodyguard na kasama nila upang hanapin si Mirasol sa loob. Agad naman na hinalugog ng mga tauhan nila ang buong paligid ngunit walang Mirasol silang natagpuan sa loob. Agad din na inireport ni Reggie ang pangyayari kaya agad na dumating ang mga pulis sa lugar. Tiningnan din ng mga pulis ang kuha ng mga CCTV at nakita nila ang paglabas ni Mirasol na may kasamang dalawang babae. Sa kusina din sila dumaan palabas na siyang ipinagtaka nilang lahat dahil walang sino man ang dumadaan palabas mula sa kusina. Wait, pakibalik doon sa labas ng CR. Parang may mali. Wika ng pulis na nag-iimbestiga. Kaya muli nilang in-rewind ang video. Stop! Wika niya sa kapinagmastang mabuti ang kuha ng CCTV. I-zoom mo. Utos ng pulis sa namamahala ng CCTV at agad naman itong sinunod ang sinabi ng pulis. Mr. Altamirano, tingnan mo ito. Mukhang may nakatutok na kung ano sa tagiliran ng iyong asawa. Kaya sumunod siya sa dalawang babae na iyan. Wika ng pulis kay Reggie habang itinuturo ang monitor screen gamit ang ballpen. Pinagmasdan naman ni Reggie ang sinasabi ng pulis at nakita nga niya isang bagay na nakausli mula sa jacket ng isang babae. Sa galit na Reggie ay malakas niyang sinuntok ang pader. Agad naman siyang inawat ng mga pulis dahil dumugo ang magkabilang kamay nito dahil sa malakas at sunod-sunod na ginawa nitong pagsuntok sa matigas na pader. Sir, tama na. Hindi makakatulong sa inyo kung magwawala lang kayo dito. Magsampa na lang kaagad kayo ng kaso upang masimulan na ang paghahanap sa asawa niyo. Wika sa kanya ng pulis na may hawak sa kaso, kaya tumigil na si Reggie sa pagwawala. Kapag malaman ko lang na may kinalaman kayo sa pagkakakidnap ng asawa ko, umanda kayong lahat dahil sasiguraduhin kong mabubulo kayong lahat sa kulungan. Galit na pagbabanta ni Reggie sa manager ng restaurant at sa mga staff nito. Agad din na kinuha ng mga pulis ang copy ng CCTV upang pag-aralan at nagpaalam na rin sila sa manager at muling bumalik sa presinto. Sumunod naman si Reggie sa mga pulis, ngunit tinutusan niya ang mga bodyguard nila na gumawa ng sariling investigasyon ang mga ito. Kaya nagpaiwan muna ang mga ito at tinignan ang paligid ng restaurant. Nagbabaka sakali silang may iba pang CCTV ang nakahagip sa sasakyan ng mga kidnapper. Agad naman na napasugod sa presinto ang mga magulang ni Mirasol nang itawag sa kanila ni Reggie ang nangyaring pagkawala ni Mirasol. Gulat na gulat ang mga ito dahil sa masamang balita na natanggap nila. Hindi rin sila makapaniwalang madudukot si Mirasol kahit napakadami nitong bodyguards. Jaime, ang anak natin. Hindi ko kakayanan na may masamang mangyari sa ating anak. Ikamamatay ko, Jaime. Wika ni Jane habang nag-hysterical dahil sa pagkawala ni Mirasol. Mahal, uminahon ka. Mahanap din natin si Mirasol. Kalma ka lang. Baka kung ano mangyari sa'yo. Nag-aalalang wika ni Jaime sa asawa. Habang yakap niya ito at patuloy na pinapakalma. Dad, Nay, may balita na ba kay Mirasol? Nag-aalalang bungad ni Eric sa mga magulang. Mabilis itong pumunta ng presinto. Matapos itawag sa kanya na Reggie ang nangyari. Wala pa. Hinihintay pa namin na lumabas si Reggie mula sa loob. Kinukuhanan pa siya ng statement ng mga pulis. Tugo ni Jaime kay Eric. Parang gusto na rin umiyak ni Jaime dahil sa pagkawala ng kanyang unika iha. Ngunit ayaw niya magpakita ng weakness kay Jane. Baka mas talo itong mag-hysterical kapag nakita nitong nangihina siya. Ay, tama na po. Mahanap din natin si Mirasol. Kahit sa panig ng Pilipinas pa siya dinala namang kumidab sa kanya, Nay. Makikita at makikita natin ang kapatid ko. Wika ni Eric sa ina. Kailangan din niyang patatagin ang sarili para sa kanyang ina. Ngayon siya higit na kailangan ng kanyang nanay kaya kahit na nag-aalala siya sa kakambal, ay nagpapakatatag siya. Bigla naman na bumukas ang pinto ng kwarto kung saan pumasok si Reggie. Nagulat pa silang lahat dahil puro dugo ang damit nito. Ang suot niyang light blue long sleeve ay nakatupi na hanggang siko. Ngunit puno naman ng dugo ang damit niya dahil sa mga sugat niya sa kamay. Reggie, ano nangyari sa'yo? Bakit ka duguan? Tanong ni Jane sa manugang habang umiiyak. Ano bang nangyayari? Diyos ko! Ani pa nito.
bago nawala ng malay at bumagsak sa mga bisig ni Jaime. "Jane!" Malakas na pagtawag ni Jaime sa pangalan ng asawa habang buhat niya ito. Mabuti na lang at agad niyang nasalong kanyang asawa bago ito tuluyang bumagsak sa sahig. "Nay! Nay!" Puno ng pag-aalala na ginigising ni Eric ang ina, ngunit hindi na ito magising dahil nahimatay ito. Agad naman nilang dinala si Jane sa hospital. Takot na takot din na mag-ama sa kalagayan ni Jane. Sumama na din si Reggie sa kanila dahil hinila ito ni Eric nang makita nitong puno ng sugat ang kamao ng bayaw. Alam ni Eric na isinuntok ito ni Reggie sa matigas na bagay kaya nagkasugat-sugat ang kamay nito. Agad naman silang inasikaso sa hospital na pag-aari ng mga Del Rio. Agad nilang dinala si Jane sa emergency room at saka sinuri ito ng mga doktor. Si Reggie naman ay nilinis din ang mga sugat sa kamay nito, saka nilagyan ng banda para hindi ma-infection. Binigyan din siya ng mga gamot para sa kirot at pamamaga. May mga panlinis din silang ibinigay para panlinis dito sa kanyang sugat. Nang magising si Jane ay umiyak na naman siya at tinatawag si Mirasol. Hindi pa rin niya matanggap ang nangyaring pagkakakidnap ni Mirasol. "Ipasok sa loob ang babaeng yan at bantayan yung mabuti at baka makatakas. Malaking halaga makukuha natin sa pamilya ng babaeng iyan," utos na lalaki sa kanyang mga tauhan. Masaya ang mukha nito dahil matagumpay na nakuha ng kanyang mga binayarang tao, si Mirasol. Gustuhin mang sumigaw ni Mirasol ay hindi niya magawa dahil sa tali na nakalagay sa kanyang bibig. Tinanggal na rin nila ang kanyang piring kaya nakikita na niya ang paligid. Nasa isang lumang bahay siya at wala ding ilaw sa kwartong kinaroroonan niya, habang mahigpit ang pagkakatali niya sa isang upuan. Umiyak na lang siya dahil sa kanyang kalagayan. Hindi niya alam kung makakaligtas pa ba siya sa kamay ng mga kumidnap sa kanya. Naisip din niya ang kanyang pamilya. Jack na nag-aalala na sila sa kanya ngayon. Ang mahal niyang ina. Baka umiiyak na naman ito dahil sa kanyang pagkawala. Kumusta na kaya ang kanyang anak at si Reggie? Makikita pa ba niya ang kanyang mag-ama? Ang daming tanong sa kanyang isipan na hindi niya masagot dahil hindi niya alam kung makakauwi pa ba siya ng buhay sa kanyang pamilya. Ang tanging magagawa na lamang niya ngayon ay ang manalangin sa Panginoon para iligtas siya sa kamay ng mga taong kumuha sa kanya. Iyak ng iyak si Amanda nang mabalitaan ang nangyari kay Mirasol. Nagmadali din silang pumunta sa mansyon ng mga Del Rio upang damayan ang mga ito. Awang-awa siya sa kanyang anak na wala nang ginawa kundi ang umiyak. Hindi rin nila mapakain si Reggie dahil sa sobrang pag-aalala nito sa asawa. Tahimik lang itong nakaupo habang patuloy na lumuluha. Hating gabi na pero gising pa rin silang lahat. Nakaupo silang lahat sa malawak na sala ng mansyon ng mga Del Rio at si Robert na hindi pa masyado magaling sa kanyang naging operasyon ay ayaw magpahinga. Gusto din itong malaman kaagad ang lagay ni Mirasol kapag tumawag na ang mga kidnapper. Ang mga NBI naman ay abala sa pag-connect ng kanilang mga gamit sa telepono ng bahay at mga cellphone nilang lahat. Umaasa silang agad na tatawag ang kidnapper ni Mirasol. Iniuwi din nila si Jane nang magkamalay ito sa hospital dahil nagpumilit itong umuwi sa kanilang bahay upang intayin ang tawag ng mga kidnapper. Kaya nagpasya si Jaime na sa bahay na lang ito magpahinga at pinasama na lang niya ang isang doktor at 2 nurse na mag-aalaga sa kanyang asawa. Lagi pa ring umiiyak si Jane dahil sa pag-aalala sa kanyang pinakamamahal na anak. Hindi niya matanggap na bigla na lang itong nakuha ng mga kidnapper at ngayon ay hindi nila alam kung nasaan na ang kanyang anak. "Jaime, kumusta na kayang anak natin? Baka sinasaktan na siya ng mga kumuha sa kanya." Umiiyak na tanong ni Jane sa kanyang asawa. "Huwag kang mag-isip ng ganyan, mahal. Magdasal lang tayo na ligtas ang ating anak at muli natin siya makakasama." Sagot naman ni Jaime sa asawa habang yakap niya ito tinahaplos ang ulo. Bigla namang tumayo si Reggie at nagmamadali lumabas ito ng bahay. Agad naman na sinundan ni Eric ang bayaw niya dahil nag-aalala ito sa kalagayan ni Reggie. Patakbong sumunod din sa Amanda sa kanyang anak. Nag-aalala din siya sa maaaring gawin ni Reggie sa sarili nito. Nakabenda na nga ang 2 kamay nito dahil sa ginawa nitong pagsuntok sa matigas na bagay kaya hindi niya hahayaan na muling saktan ng kanyang anak ang sarili nito. "Reggie! Reggie anak! Saan ka pupunta?"
Nag-aalalang pagtawag ni Amanda sa kanyang anak habang patakbong sinusundan nito si Reggie palabas ng bahay. Tumigil naman si Reggie sa paglalakad saka nagsisigaw ito sa labas ng bahay at tinatawag ang pangalan ni Mirasol habang umiiyak. Malakas na isinigaw niya ang pangalan ni Mirasol. Saka paluhod na bumagsak siya sa damuhan sa malawak na garden ng mansyon. Ilang beses pa siyang sumigaw ng malakas upang ilabas lahat ng kanyang hinanakit. Agad naman siyang dinaluhan ni Amanda. Lumuhod din sa Amanda sa tabi niya at niyakap siya ng mahigpit. Awang-awa sa Amanda sa kanyang anak. Kailan lang muling sumaya ang buhay ng kanyang anak ngunit ngayon umiiyak na naman ito dahil sa biglang pagkakakidnap ni Mirasol. Kasalanan ko ito, Mommy. Kasalanan ko kung bakit nakidnap ang asawa ko. Kung hindi ko sana siya hinayaan na magsiyal na mag-isa, siguro hindi siya nakuha ng mga kidnapper. Kasalanan ko lahat. Malakas na umiyak si Reggie habang sinisisi nito ang kanyang sarili. Hindi din niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may nangyaring masama sa kanyang asawa. Tama na bro, huwag mo sisihin ang sarili mo dahil hindi mo naman ginusto ang nangyari. Kaya wala kang kasalanan sa pagkakakidnap ng kapatid ko. Talagang pinaghandaan ng mga kidnapper ang lahat at mukhang planado din nilang ginawa nilang pagkidnap kay Mirasol. Wika ni Eric. Nag-squat din siya sa tabi ni Reggie upang marinig siya ng lalaki. Mahigpit na niyakap ni Amanda ang kanyang anak. Hindi man siya sigurado sa kanyang hinala ngunit iisa lang ang alam niyang may gawa ng pagkidnap sa kanyang manugang. Iisang tao lang maaaring gumawa nito kay Mirasol. Si Charmaine. Siya lamang ang alam kong makakagawa ng bagay na ito. Baka magkasabot din silang mag-ama sa pagpapakidnap kay Mirasol. Kailangan na paimbestigahan din natin ang mag-amang iyon. Sila lamang ang alam kong may matinding galit sa ating lahat. Wika ni Amanda. Wala talaga siyang ibang sinisisi ngayon kundi ang mag-amang gahaman sa salapi. Tayo na sa loob at sabihin natin kay Chief ang hinala mo, tita. Mapatunayan ko lang na sila nga may kagagawa nito sa kapatid ko. Ako mismo papatay sa mag-amang iyon. Galit na pagbabanta ni Eric. Hinila na rin niya si Reggie upang makatayo ito. Nakaalalay naman si Amanda sa anak. Awang-awa siya dito at bilang ina ay napakasakit na makita niya ang kanyang anak na naghihirap ang kalooban nito. Matapos isalaysay ni Amanda sa mga pulis at NBI ang kanyang mga hinala, ay agad naman nila itong isinama sa kanilang investigasyon. Magdamag na naghintay ng tawag ang pamilya Del Rio at Altamirano. Lahat sila ay ayaw pumasok sa loob ng kwarto. Sa sala na rin silang lahat nakatulog dahil sa paghihintay ng tawag ngunit umaga na'y wala pa rin tumatawag sa kanila. Kaya tahimik lang silang naghihintay. Hindi sila pwedeng mawala ng pag-asa dahil alam nila natatawag din ng mga kidnapper ni Mirasol. Dumating naman ang mga bodyguards na nag-imbestiga sa paligid ng restaurant at meron din silang dalang isang lalaki. Waiter ito sa Korean restaurant na kinainan ni Reggie at Mirasol base sa damit nito. Itinulak pa siya ng isang bodyguard papasok sa loob ng bahay, palapit sa mga NBI na nakaupo sa may dining table. Takot na takot naman ito sa maaaring gawin sa kanya ng mga ito dahil hindi niya inakala na mahuhuli siya ng mga lalaking kumuha sa kanya. Sir, parang awa niyo na. Nagipit lang ako kaya ako nagawang tulungan ng dalawang babae sa kumuha sa modelo. Pag-amin nito habang nanginginig sa takot. Napaluhod na rin ito sa sahig habang nakatikom ang mga kamay. Agad naman na tumayo si Reggie mula sa kanyang kinauupuan at mabilis na lumapit sa lalaki. Saka agad niya itong sinuntok sa mukha ng sunod-sunod. Papatayin kitang demonyo ka! Malakas na sigaw na Reggie kasabay ang pagdapo ng kanyang kamao sa mukha ng lalaki na siyang ikinasadsad nito sa sahig. Agad din na tumayo si Eric at mabilis na hinila ang lalaki. Saka binigyan din ng isang suntok sa mukha nito. I'll kill you, bastard! Naggingit-ngit sa galit na wika ni Eric. Muli pa niyang sinitmuraan ang lalaki kaya napaubo ito at may lumabas na dugo sa bibig nito. Namimilipit din ito sa sakit dahil sa mga natamong suntok mula kina Reggie at Eric. Agad naman na nagsikilo sa mga NBI at agad na hinawakan sina Reggie at Eric upang hindi na nila masaktan pa ang lalaki. Nag-aalala din sila na baka mapatay nila ito at mawalan sila ng witness. Sir, huminahon kayo. Pwede natin siyang gawing witness. Malaki may tutulong niya sa ikalulutas ng kaso. Wika ng agent na nakahawak kay Reggie.
Nagwawala pa din kasi ito at gustong kumawala sa pagkakahawak ng agent, kaya lalong hinigpitan ng kanyang pagkakahawak sa lalaki. Reggie, Eric, tama na. Uminahon kayong dalawa. Tama ang sinabi niya. Kailangan natin ang lalaking iyan para matunto natin ang kinaroroonan ni Mirasol. Wika ni Jaime sa dalawa. Agad naman silang tumigil sa kanilang pagwawala at nakinig sa kanilang ama. Lahat naman tayo ay nag-aalala kay Mirasol, pero hindi natin pwedeng daanin ang lahat sa init ng ulo. Mas makakapag-isip tayong mabuti kung magiging mahinahon tayo. Patuloy pa ni Jaime. Tahimik lang na nakinig sa kanya ang lahat dahil tama naman ang kanyang sinabi. Hindi nga talaga makakatulong sa sitwasyon ngayon kung lahat sila ay magiging marahas at hindi nag-iisip ng mabuti. Sir, maniwala kayo. Napilitan lang akong gawin ang pagpapasok sa kanila sa kitchen ng restaurant para doon lumabas. Nangangailangan lang talaga ako ng pera para sa pagpapagamot ng anak kong may sakit. Kaya po pumayag ako makapagtulungan sa kanila. Kilala ko ho ang isang babae, sir. Taga sa amin po iyon at nagtatrabaho sa isang club. Matagal na po iyong labas-pasok ng kulungan dahil laging nadadawit sa gulo. Pag-amin ng lalaki sa mga NBI, takot na takot ito na makulong dahil sa kanyang pamilya na sa kanya lamang umaasa. Nagising si Mirasol dahil sa biglang pagbuhos sa kanya ng malamig na tubig. Sobrang lamig nito, talagang nanunuot ito sa laman niya. Ang lamig. Agad na nanginig ang kanyang laman dahil sa pagkabasa niya ng tubig na may yelo. Parang nanlambot din siya dahil sa pagkakabigla ng kanyang katawan. Isang malakas na halakak naman ang pumuno sa loob ng kwartong kinaroroonan niya. Tila tuwang-tuwa ito sa kanyang nakikita na paghihirap ni Mirasol. May kasama pampalakpak ang kanyang pagtawa na tila wala nang bukas dahil sa lakas. Ano, Mirasol? Masarap bang maligo ng nagyayalong tubig? Yan ang nababagay sa'yo dahil masyado ka kasing papansin. Kung nanatili ka lang sana sa iyong lungga, malayong mangyayari sa'yo lahat ng ito. Pero mapapel ka eh. Alam mo bang pagkatapos namin makuha lahat ng yaman nyo, ay papatayin ka na namin? At isusunod ko din ang pamilya mo. Turan sa kanya ni Charmaine. Nalilisik din ang mga mata nito at napakapula din ang kulay nito. Tila bangag ito sa ipinagbabawal na gamot, kaya malakas ang loob nitong gumawa ng hindi mabuti. Gustuhin mo magsalita ni Mirasol ay hindi niya magawa dahil sa plaster na nakalagay sa kanyang bibig. Kung makakawala lang sana siya sa kanyang pagkakagapos, ay sasampalin niya ang pesteng babae sa kanyang harapan. Gusto rin niyang kalbuhin ito at saka buhusan din ng malamig na tubig upang magising ito sa kanyang kahibangan. Baliw na talaga ang babae at mukhang hindi na nito kilala ang kanyang sarili. Ang tanging nalalaman lang nito ay makaganti sa taong kinaiinisan niya. Kung tutuusin na wala naman siyang nagawang kasalanan sa babae dahil ito lang naman ang gumagawa ng sarili niyang problema. Kung marunong lamang sana ito na makontento sa kung anong meron siya, ay nakatitiyak si Mirasol na masaya ito sa kanyang buhay at hindi mabubuhay sa puot at paghihiganti. Natigil ang pag-iisip ni Mirasol dahil sa malakas na sampal na dumapo sa kanyang muka. Napabaling pa siya sa kanyang kaliwa dahil sa lakas ng pagkakadapo ng kamay ni Charmaine sa kanyang pisngi. Kawawa ka naman, Mirasol. Hanggang sa pag-iyak na lang ba ang kaya mong gawin? Nasaan ang tapang mo? Bakit hindi ka lumaban? Pasigaw na tanong ni Charmaine kay Mirasol. Hanggang sa muli na naman itong sinampal si Mirasol sa kabilang pisngi nito. Parang natutuwa din siya sa kanyang ginagawa at bakas din sa mukha nito na nag-e-enjoy siya. Ano bang nagustuhan sa'yo ni Reggie, ha? Malayong mas maganda naman ako sa'yo. Sobra ka rin sa kapayatan at mukhang madaling sumuko sa kama. Bakit ikaw pang nagustuhan niya? Siguro ginayuma mo, mahal ko. Ha, Mirasol? Ginayuma mo ba si Reggie? Kaya patay na patay siya sa'yo? Sumagot ka! Nahihibang na tanong nito kay Mirasol. Inila din niya ang mga bumbuhok ni Mirasol sa kailang beses na sinabunutan. Nakatingin lang si Mirasol sa kanya dahil hindi na normal ang mga ikinikilos na Charmaine. Malinaw na nawawala na ito sa kanyang sarili at tamang katinuan. Mapula ang mga mata nito ngunit malaki naman ang kanyang eyebags. Muling napatingin si Mirasol sa pinto ng kwartong kinaroroonan niya dahil biglang bumukas ito at pumasok ang isang lalaki. Nagulat pa siya dahil sa lalaking pumasok sa loob. Walang iba kundi si Leo Gonzalez, ang ama ni Charmaine. Magkasabot pala ang mag-ama at sila ang may pakana ng pagdukot sa kanya. Gising na pala ang prinsesa ng mga Del Rio. Sige na, kuha na niya ng video at ipadala sa pamilya niya. Utos na Leo sa mga tauhan nito. Masusunod, boss.
Agad na sagot na lalaki may hawak na cellphone. Agad din niyang itinapat kay Mirasol ang kamera, saka kinuhanan nito ng video. Biglang napatayo si Reggie na mag-ingay ang kanyang cellphone. Nakalapag ito sa ibabaw ng center table kasama ng iba pang cellphone ng mga kasama niya. Nakakonect ang mga ito sa system ng NBI at nakahanda na sila sa pag-trace ng location ng bawat tawag na matatanggap ng mga ito. Sinanyasa naman siya na isang agent na huwag kaagad sagutin ito at magbilang muna sila ng ilang sandali bago ito sinagot. Hello? Kinakabahan na sinagot na Reggie ang kanyang cellphone. Makinig ka, Mr. Altamirano. Hawak namin ang asawa mo at kung gusto mo pang mabuhay at makitang buhay ang asawa mo, ay kailangan sundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Sabi ng nasa kabilang linya. Napakalaki din ang boss nito, talatang pinalaki at pinatagas ito upang hindi makilala kung sino siya. Sino ka? Nasaan ang asawa ko? Pasagaw na tanong na Reggie. Parang gusto niya rin pumatay ng tao sa mga sandaling ito. Kung nasa harapan lamang niya ang lalaking kausap niya, ay titiyakin niyang hindi na ito sisikatan ng araw bukas. Makinig ka sa sasabihin ko, Mr. Altamirano. Maganda ka ng 2 billion pesos kasama ng mga papeles na nagsasalin sa pangalan ng ibang tao ng Altamirano Enterprises. Kailangan maihanda mo ang lahat ng kailangan ko bukas ng gabi. Tatawag ako muli para ibigay sa iyo ang pangalan ng lugar kung saan tayo magkikita. Huwag na huwag ka magkakamaling tumawag ng pulis kung ayaw mong patayin ko ang iyong asawa. Wika na lalaki na kausap niya sa cellphone. Naka-loudspeaker ito kaya dinig ng lahat ang sinabi ng lalaki. Nakahawak ang kamay ni Jane sa kanyang bibig upang hindi kumawala ang kanyang pag-iyak. Habang yakap siya ng asawa niya, tinahaplos sa likod nito upang kumalma. Si Eric naman ay guyuma mga kamay dahil sa galit na kanyang nararamdaman. Hindi talaga niya mapapalampas sa nangyaring ito sa kanyang kapatid. Titiyakin niyang magbabayad ang mga taong may gawa nito kay Mirasol. Si Amanda at Robert naman ay magkayakap habang si Amanda ay nakasubsob sa dibdib ng asawa tahimik na umiiyak. Sinisisi din niya ang kanyang sarili dahil kung hindi niya ipinilit noon si Charmaine kay Reggie, ay baka malayong mangyari ang lahat ng ito. Siya ang may kasalanan kung bakit nagkaletsa-letsa ang kanilang buhay. Walang ibang sisisihin kundi siya lamang at kailangan niya iyong pagbayaran. Paano kung nakasisiguro na hawak mo ang asawa ko? Ipakausap mo muna sa akin si Mirasol para maniwala ako sa iyo na ikaw nga ang may hawak sa asawa ko. Muling sabi na Reggie. Kailangan nilang makausap pa ito ng matagal-tagal upang madali nilang matrace ang location nito. Kaya lahat ay gagawin ni Reggie upang manatili pa ito sa linya. Huwag kang mag-alala, Mr. Altamirano, dahil ipadadala ko sa iyo ang video ng asawa mo para maniwala ka. Muling sagot ng lalaki sa kaagad na pinutol ang tawag. Hello? 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 Parang gusto magwala ni Reggie matapos ibaba ng caller ang tawag. Muli naman na tumunog ang kanyang cellphone at nakita niya isang video na ipinadala sa kanya. Agad niya itong binuksan at pinanood. Kuyamang kamaon niya habang pinapanood ang kanyang asawa na nakatali sa isang upuan. Meron ding nakalagay na plaster sa bibig nito habang basang-basa ang buong katawan nito. Halata din ang pamumula ng mukha ni Mirasol. Alam niyang sinaktan nila ang kanyang asawa. Dahil iba, ang dating ng mga pula sa pisngi nito. Dahil parang namamagay ito at nangingintab. Iyak naman ang iyak si Jane matapos mapanood ang video. Awang-awa siya sa kalagayan ng kanyang anak. Kahit lumaki sa hirap si Mirasol noon sa Isla Paraiso ay hindi niya ito sinaktan. Ngunit ngayon ay makikita niyang namumula ang pisngi ng kanyang anak at nakatali pa ito sa upuan. Si Jaime naman ay agad na tinawagan ng kanyang abogado upang magpahanda ng 2 billion pesos na kailangan ng kidnapper. Kahit sinabi ng mga NBI na gagawa sila ng paraan upang mailigtas si Mirasol sa kamay ng mga kidnapper ay kailangan pa rin niyang gawin ang lahat upang mailigtas niya ang kanyang anak. Kahit maubos pa ang lahat ng pera niya sa bangko, maibalik lang sa kanila si Mirasol ng buhay. Si Robert naman ay agad na tinawagan ng kanyang abogado upang magpagawa ng kasulatan dito. Kahit hindi nagpakilala ang kidnapper ay alam na kaagad ni Robert kung sino ito. Kaya kailangan niya maging maingat sa lahat ng kanyang gagawin. Kailangan niyang gawin ito upang mailigtas ang kanyang manugang. Ang babaeng minamahal at pinakasalan ng kanyang anak at ina ng kanyang apo.
Habang abala ang dalawang pamilya sa paghahanda ng mga kailangan ng kidnapper, ay hindi naman tumigil ang mga NBI sa pagtatrabaho. Gusto nilang malaman kaagad ang kinaroroonan ng kidnapper upang mailigtas nila si Mirasol. Malaki ang tiwala nilang malalaman kaagad nila ang location ni Mirasol dahil magagaling ang kanilang mga ID at subok na nila ang kakayahan ng mga ito. Tanghali na nang dumating ang dalawang abogado na tinawagan ng dalawang padre de pamilya. Isang maleta ang dala ni Attorney Santabañez at dito nakalagay ang 2 billion na ipinagawa at ipinawithdraw ni Mr. Del Rio para sa ransom ng anak nito. Si Robert naman ay kausap ang kanyang abogado. Binabasa nito ang lahat ng mga papeles na ipinagawa niya sa kanyang abogado. Kailangan matapos ang mga ito ngayong araw upang mapanatag na ang kanyang kalooban. Matapos niyang mabasa ang nilalaman ng mga ito ay agad niyang pinirmahan ang mga ito at saka ibinalik kay Attorney Mercado. Agad naman na nagpaalam ang kanyang butihing abogado upang lakarin ang mga ito at maibalik sa kanya kaagad. Sa lugar kung saan dinala si Mirasol ng mga kidnapper, isang lalaki ang nagsasandok ng pagkain at inilagay nito sa isang plato. Kumuha din siya ng isang baso ng tubig upang ipainom sa kanilang bihag. Alam niyang uhaw na ito at gutom na gutom dahil magmula kagabi hindi pa ito kumakain at umiinom. Patungo na siya sa kwartong kinaroroonan ng babae nang biglang may tumawag sa kanya. "Hoy, saan mo dadalhin yan?" Pagsita ni Shermaine sa tauhan nila na may dalang baso at plato na may laman na pagkain. "Sa loob, ma'am. Pakakainin ko lang sana ang bihag. Kagabi pa kasi hindi kumakain at umiinom ng tubig. Baka mamatay yun sa gutom." Sagot naman ng lalaki. "At sino nagbigay sa'yo ng karapatan na pakainin mo siya? Subukan mong pakainin ng babaeng iyon at ako mismong papatay sa'yo." Galit na wika ni Shermaine sa lalaki. Kinuha din niya ang kanyang baril at tinutukan nito ang lalaki. Ma'am, baka pumamatay ang babae. Paano pa po ninyo makukuha ang ransom money na hinihingi ng daddy nyo sa pamilya ng babae? Kung mamamatay din pala siya." Pangangatwira naman ng lalaki. Naawa kasi siya sa kalagayan ni Mirasol dahil magmula nang dumating ito hindi pa nila ito pinainom ng tubig. Kaya alam niyang nanghihina na ito sa uhaw at gutom. Samahan pa na nakaplaster ang bibig nito kaya alam niyang nahihirapan na din siya sa kanyang kalagayan. "Mabuti nga kung mamatay na siya para wala na akong kaagaw kay Reggie. Alam mo bang na dahil sa babaeng iyan kaya hayaw sa akin na lalaki mahal ko? Kung mamamatay siya, solong-solo ko na ang lalaki mahal na mahal ko. At ako na ang mamahalin ni Reggie." Nakangiting wika ni Shermaine habang nakatingin ito sa kisame at isinasayaw pa ang katawan nito dahil sa tuwa sa kanyang naiisip. Kung mangyayari nga ang bagay na iyon ay magpapaparty siya at iimbitahin niya lahat ng mga kilala niyang mayayaman at kilala sa lipunan. Napapailing naman ang lalaki dahil sa inaasal ng kanyang amo. Kaya bumalik na lang siya sa kusina at ibinalik ang pagkain. Kahit gusto niyang pakainin si Mirasol ay natakot naman siya sa baliw niyang amo. Baka totohanin nito ang banta nito sa kanya. Sana'y makaligtas ang babae. Kawawa naman kung mamamatay lang dito sa gutom. Sana'y may magtaka sa kanya. Wika ng lalaki sa kanyang sarili. Hindi talaga nito matatanggap kung mamamatay na walang laban ang babaeng bihag nila. Patuloy pa rin ang mga NBI sa ginagawa nilang pag-trace sa tawag at message na natanggap ng cellphone ni Reggie. May mga nakuha na din silang ibang detalye ngunit pinag-aaralan pa nila ito ng mabuti upang malaman ang eksaktong location ng tawag hanggang sa maklaro na nila ang lugar. Kaya agad nilang sinabi ito sa kanilang pinuno. "Lieutenant Rosario, nalaman na namin ang eksaktong location ng tawag. Nasa Pampanga po sila, sir." Pagbibigay alam ng ID na kasama ng mga NBI. Agad naman na sinabi ni Lieutenant Rosario ang kanyang nalaman sa pamilya Del Rio at Altamirano. Agad naman na nagsilapitan ang mga ito sa dining table kung saan nandoon ang mga IT expert. Agad din nilang ipinaliwanag ang mga gagawin nila upang iligtas si Mirasol sa kamay ng mga kidnapper nito. "Sasama ko sa inyo. Hindi ako papayag na maiwan dito at maghintay. Buhay ng asawa ko nakasalalay dito kaya kailangan ko siyang mailigtas bago pa siya masaktan ulit ng mga kidnapper." Wika ni Reggie sa mga NBI. Tumayo na din siya upang sumunod sa mga ito. "Sasama din ako. Hindi ko kaya maghintay lamang dito nang walang ginagawa," sabi ni Eric saka mabilis na sunundan si Reggie. Sumakay din siya sa kotse ni Reggie at sunundan nila ang mga pulis at NBI patungo sa Pampanga.
Naghahanda na sila Leo Gonzales para sa kanilang pag-alis kinabukasan. Plano nilang bumalik ng Maynila upang doon katagpuin si Reggie Altamirano. Ipinahanda na rin ni Leo ang sasakyan nilang yate patungong Palawan. Mula sa Palawan ay sasakay sila ng speedboat patungong Sabah, Malaysia at doon sila magtatagong mag-ama. Masayang-masaya si Leo Gonzales at ang anak nitong si Shermaine dahil pagdating nila sa Malaysia ay mabubuhay na sila ng masagana doon. Matagal na rin na nakabili si Leo ng bahay nila doon at may malaking farm pa sila ng palm oil. Mapapasa kanya na din ang Altamirano Enterprises na ginagamit nila sa pag-export ng kanyang mga illegal na produkto. Napakatanga talaga ng mga Altamirano dahil hindi man lang nila nahalata na maraming illegal na lumalabas at pumapasok sa kanilang kumpanya. Kung sa bagay, ano nga naman ang alam ni Robert sa mga anomalya sa kanyang kumpanya? Ang magbilang lang naman ng salapi ang alam nilang gawin na mag-asawa at ang maglustay ng pera nila sa iba't ibang bansa. Natatawang wika ni Leo habang nakaupo siya sa isang upuan na kahoy at kausap nito ang kanyang kanang kamay. Boss, baka naman pwede mo kong payagan na makasama ang aking anak. Hindi naman siya kayang alagaan ni Shermaine. Kaya kung mamarapatin mo, boss, sa akin na lang maiwan ng bata. Pakiusap ng kanang kamay ni Leo. Naawa na kasi siya sa bata dahil hindi man lang ito bigyan ng oras at atensyon ni Shermaine. Talagang ginamit lang niya ang bata upang makakuha ng pera ng mga Altamirano. Bahala ka kung yan ang gusto mo. Mas magiging masayang ang aking anak kung wala na siyang alagaan pa. Kung hindi nga lang dahil sa plano namin noon na ipaako kay Reg Altamirano ang bata, ay hindi naman papayag ang anak ko na magpabuntis sa'yo. Tugon na Leo sa kanyang tauhan na ipinagpasalamat naman ito. Paano boss? Mauna na ako sa Maynila. Kukunin ko na lang ang bata sa bahay niyo at iuwi ko na siya sa probinsya namin. Aalis na rin naman na kayo dito sa Pilipinas kaya mawawalan na ako ng trabaho dito. Sa probinsya na lang ako maghahanap ng bagong mapagkakakitaan, boss. Masayang paalam ng tauhan ni Leo. Babalik siya ng Maynila at kukunin ng kanyang anak at iuwi na niya ito sa Bicol. Magbabagong buhay na siya at magtatrabaho ng marangal para buhayin ng kanyang anak. Hindi na rin siya gagawa pa ng masama dahil tapos na ang kabanata ng kanyang patapon na buhay. May naipon na din siya at pwede na siyang magtayo ng talyer sa kanilang bayan. Sumakay ng kanyang motor ang lalaki at bumalik na nga siya ng Maynila. May ibinigay din sa kanya sa Leo na malaking halaga upang makatulong sa pagpapalaki niya sa apo daw nito. May konsensya pa rin naman pala si Mr. Gonzales kahit papaano. Wika ng lalaki sa kanyang sarili habang binabagtas nito ang daan pabalik sa Maynila. Mag-uumaga na nang nakarating sa Pampanga ang mga NBI at pulis kasama sina Reggie at Eric. Malayo ang lugar na kanilang pinuntahan. Isa itong liblib na lugar at walang gaanong bahay sa paligid. Malayo na rin ito sa bayan at puro palayan ang makikita sa paligid. Sa pinakadulo ng daan ay may natanaw silang ilaw. Mukhang dito nga nila dinala si Mirasol dahil sa pag-akala ng mga kidnappers ay hindi na sila matutunto ng mga pulis sa liblib na lugar na iyon. Tumigil ang kanilang mga sasakyan sa isang bahagi na masukal upang maitago ang kanilang mga sasakyan. Naglakad na lang silang lahat, papalapit sa isang bahay sa pinakadulo ng daan. Madilim ang paligid kaya alam nilang hindi sila agad mapapansin ng mga nagbabantay sa bahay. Maingat ang bawat paghakbang na kanilang ginagawa dahil ayaw nilang makalika ng anumang ingay upang makatawag ng pansin ng mga kidnappers. Nagiwahiwalay din ng mga pulis at NBI upang paikutan ang lumang bahay. Si Reggie at Eric naman ay pinaghintay muna nila ang mga ito sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Ayaw din ng mga NBI na mapahamak ang dalawang lalaki dahil hindi nila alam ang lakas ng puwersa na kanilang kalaban. Mabuti na rin ang nag-iingat upang maiwasan ang kanilang pagkapahamak na dalawa. Dahan-dahan na ginawang pagpasok ng mga NBI sa loob ng lumang bahay. Tulog din ang mga bantay sa labas. May ipinapaamoy din sila sa mga ito upang hindi magising at manlaban sa kanila. Nakapasok silang walang kahirap-hirap sa loob at hinanap nila ang kinaroroonan ni Mirasol. Hindi inaasahan ng mga NBI na may tao palang pumasok sa CR at nang matapos ito sa loob ay biglang lumabas. Nagkagulatan ang panig ng mga NBI at ang taon lumabas sa CR kaya agad na nagkaputukan sa loob ng bahay. Kanya-kanya naman ang kubli ang mga NBI upang hindi sila matamaan ng bala. Naglabasan na rin ang mga tao na nasa loob at nakipagpalitan sa kanila ng putok ng baril.
Nagulat naman si Leo Gonzales dahil sa mga malalakas na putok ng baril sa paligid. Agad din itong kinuha ang kanyang baril at naghanda sa paglabas ng kwarto na kanyang tinulugan. Agad din niyang pinuntahan si Shermaine sa kabilang silid at ginising ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Shermaine! Shermaine, gumising ka! Mukhang pinasok na tayo ng mga pulis. Magmadali ka, Iha. Kailangan mo makatakas dito. Wika niya kay Shermaine habang ginigising niya ito. Agad naman na bumangon si Shermaine dahil nagulat siya sa mga putukan na kanyang naririnig. Hindi na rin siya nag-abalang magsuklay. Basta na lang siyang tumakbo patungo sa terrace ng bahay. Binigyan din siya ng kanyang ama ng baril upang maprotektahan nito ang kanyang sarili. Makinig ka. Sundan mo lang ang daan patungo sa fish pond. Merong kotse doon sa ilalim ng malaking puno. Gamitin mo ang kotse na iyon upang tumakas at magtago. Ako na bahala dito. Magkita na lang tayo sa Maynila. Bilin nito sa kanyang anak. Pabulong lang ang pagkakasabi nito ngunit malinaw naman na narinig ito ni Shermaine. Mag-iingat ka, Daddy. Hihintayin kita sa port. Paalam pa niya sa ama bago tumalon sa hindi kataasang terrace. Masukal na bahagi din ang kanyang binagsakan kaya hindi ito nasaktan dahil sumabit siya sa mga halamang bagin. Agad na kinuha ni Leo ang kanyang baril at lumabas siya ng kanyang kwarto. Pinuntahan niya si Mirasol sa loob ng isa pang kwarto kung saan ito nakagapos. Kailangan niya ito upang si Mirasol ang kanyang gagamitin laban sa mga nangahas na pasukin sila. Nalalaki naman ang mga mata ni Mirasol dahil sa biglang pagpasok ni Leo sa loob at meron itong dalang baril. Agad siyang kinalaga ni Leo at pilit na pinatatayo.